ang gagawin natin, yung first step na kailangan natin matutunan sa fundamentals ng C++ ay yung tinatawag natin na output. So, ano nga ba yung output? So, ang gagawin natin ngayon, magde-declare tayo ng cout. So, ang cout, ginagamit natin siya for output. Now, accompanied ng cout natin, meron siyang less than operator na dalawa. After nun, maglalagay ka ng double quotation. So, yan ngayon yung structure ng output natin. So, ang gagawin natin ngayon, for example, welcome to C++. And then, maglalagay ka lang ng semicolon dito. Now, after nyan, kapag kinlik mo itong part na to, ito yung sa compile and run natin. So, kapag kinlik natin yan, automatic kung ano yung nasa loob, yun yung ipiprint niya sa atin. So, as you can see dito, ang lumabas ay welcome to C++. So, ibig sabihin, kung ano man yung nilagay mo inside ng double quotation na yan, yun yung lilitaw sa output natin. So, yan yung tinatawag natin na cout. Okay? So, hindi naman mahirap intindihin yung cout natin, no? For example, maglalagay pa ako ng isa dito. So, welcome to C++. Lalagay natin BSIT first year. So, pag ni-run natin siya ngayon, yan. So, ang nagiging problem natin dito, magkadikit sila in one line. So, welcome to C++, BSIT first year. So, ayaw naman natin to na magkadikit siya. Para maiwasan natin yan, gagamit tayo dito sa taas before ng C++, gagamit ka ng dalawang less than ulit at i-declare mo yung tinatawag natin na end line. So, ibig sabihin, tapos na yung line of code na ito, mag-i-skip na tayo pababa. So, kapag nag-run ngayon tayo, so ito yung magiging output natin. So, welcome to C++, BSIT, first year. So, yan ngayon, yung basic output natin.